Hello guys, welcome to my channel. So kung ngayong December nagbabalak kang pumunta ng Baguio, panoorin mo ang video na to para magkaroon ka ng tips at idea. So unang-una, kung mag-stay ka sa Baguio, kailangan mo mag-book ng hotel para mayroon ka matutuluyan. Kasi kami, nag-book kami ng hotel online. Marami naman sa online. So kasi kami ay 3 days and 2 nights. So kailangan mag-book ng hotel. Tapos noon, syempre mag-book ka rin ng bus papuntang Baguio. So kami, nag-book kami ng ride papuntang Baguio is sa Victory Liner. So nag-book na kami noon. So pagtapos noon, eto na kami. Friday na madaling araw sa Victory Liner sa Cubao. So ayan po, mabiyahe na kami papuntang Baguio. So after ng mga 3 oras, andito na kami sa first stop ng Victory Liner sa Season Pangasinan. So mga 3 oras din po kami bago nakarating dito. So mahaba talaga ang biyahe kasi madaling araw, wala naman traffic masyado. So ito, nakarating na kami ng Baguio, almost 2 hours din, 5:30 AM. Ito na kami sa Baguio. Ito po yung terminal nila malapit sa may Jollibee. Tapat lang po ng Jollibee ang terminal ng Victory Liner. So pagtapos nun, dumiretso na kami ng Paladin Hotel kung saan kami nag-book. Pero hindi po kami dyan tutuloy, iiwan lang namin yung gamit namin kasi 12 PM pa yung check-in namin. So iiwan lang muna namin yung gamit dyan para punta kami sa dapat namin puntahan. So pero hindi kami dyan mag-i-stay kasi doon kami sa Trevi Apartments. So sa kanila din po yun, sister company po nila yon. So ayan po, iwan muna namin yung mga gamit namin dito. So ganyan po yung itsura ng Paladin Hotel. Maganda po yung Paladin Hotel. So talagang makikita mo class. Makikita mo po dito sa pinaka hallway nila o showroom nila. Ito po, may mga naka-setup na. So Christmas na po. So iwan lang namin yung mga gamit namin dyan kasi para makapunta na kami Good Taste Restaurant para makakain na. So malapit lang po to sa Paladin Hotel, lakad lang po. So talagang pinipilahan tong restaurant na to. Madaling araw parang po may pila na. Nakita nyo naman po. So ayan, pumila na kami. Maganda pa dito yung nagsiserve, kala mo robot. Ayan po. So ayan po, order muna ako ng kape kasi pag nasa Baguio ka, kailangan magkape, malamig. So ayan po. Ayun, makikita nyo yung ano nila, nagsiserve. Ang galing. So nag-aantay lang po kami ng order namin. Medyo matagal po kasi marami po talagang tao. Ayan, dumating na yung order namin. So in order ko is beef broccoli. So masarap po ang mga pagkain dito sa Good Taste Restaurant. So recommended talaga ito, kaya pinipilahan. So pagtapos namin kumain, diretso na kami sa unang destination namin sa may Lion's Head. So dito lang po yan sakay ng Lion's Head sa may tapat ng Good Taste. So sasakay lang po kami ng jeep dyan. Sakay lang kayo ng jeep dyan, sabihin nyo Lion's Head. So bababa na nila kayo doon. So ayan na po, bumiyahe na kami papuntang Lion's Head. Siguro mga 30 minutes din po ang biyahe mula doon sa Good Taste. So ayan na po yung Lion's Head. Marami rin po kasing tao talaga in December sa Baguio. So ito po yung si Kulot. Pwede po kayo mag-picture dyan. Pangalan po ng aso si Kulot. Ang laki, ang cute. Ayan po yung Lion's Head. So nakita nyo, ang daming tao at malamig po. So pagtapos namin dyan, nag-antay kami ng jeep kasi kailangan namin mag-check-in na sa Trevi Apartment. So walang dumadaan na jeep. Hindi ko alam kung bakit. Sabi nila bihira daw dumaan yung jeep. So ang ginawa namin,
naglakad kami papuntang terminal ng jeep. So napakalayo, 3 kilometers po. Huwag niyo pong gagawin yun, magantay na lang kayo ng jeep. So pagkatapos noon, nakasakay na kami ng jeep, diretso kami ng Paladin Hotel. Mula Paladin Hotel, nag-taxi na kami papunta na po dito sa Trevi Apartment. So ayan po, ito po yung Trevi Apartment. Maganda po siya, talagang malinis, malaki, tsaka talagang pampamilya po. 3 kwarto po to, talagang, so 3 kwarto po itong apartment na to. May isang master bedroom po, tsaka may 2 kwarto pa po. Ito po yung tsura nyo. So ayan po, makikita nyo. Ang ano lang dito po ay ingatan nyo yung mga gamit, kasi babayaran nyo po yung mga gamit pag nasira nyo. So sira mo, bayad mo. So ayan po, ito yung CR nila. Maganda po, malinis. Wala akong masasabi sa Trevi Apartment na to. Ayan po. Siyempre dapat may heater. So ayan po yung bed nila. Ito po yung isang kwarto, CR, kwarto. Ayan po. So balin 3 kwarto po yan. Malawak po, ang ganda. Kompleto na po sa gamit dito pag pumunta kayo dito. Kung gusto nyo magluto, pwede. Ayan po yung kitchen nila, oh. May ref. Ayan po, kompleto. So ang gagawin namin dito ay kakain lang po kami, tapos papahinga. So guys, nandito na kami sa Igorot Stone. So ang ginawa namin, nag-taxi lang kami sa harap ng Trevi Apartment. May mga dumadaan taxi doon. So pag umakyat kayo ng Igorot Stone, makakita kayo ng mga pag, kasi sobrang taas na nito. Ang entrance dito, hindi ko alam kung 50 o 100, kasi yung asawa ko yung nagbayad, kaya doon lang naman, mura lang naman ang entrance. So ayan po yung view niya sa taas, oh. Sulit na sulit naman po ang ibabayad nyo sa entrance, kasi tinan nyo po, oh. Nakita nyo na yung pag, halos hindi mo na makita yung daanan. So ayan, ang dami nang pupunta dito. Marami lang tao. Maraming tao talaga pag December sa Baguio. So akit lang kayo dito. Hindi naman siya nakakatakot umakyat, kasi safe naman po. Makita nyo, may mga bata naman na umaakyat. So mamaya akit kami sa pinakamataas, sa pinakatuktok. Ayan guys, nakita nyo yung naka-costume niyan. Pwede kayo magsuot ng ganyan, mag-aarkila lang kayo. Mabayad lang kayo. So ayan po, napakaganda. Ayan, kitang-kita mo na yung baba dito. So pag pupunta kayo ng Baguio guys, huwag niyong palampasin tong Igorot Stone. Napakaganda talaga. So ayan po, nagpe-perform sila ng culture dance. Ang gandang pagmasdan guys. Kung pupunta kayo dito guys, ulitin nyo na, ikutin nyo na lahat. So may mga kasama kasi kami na papamama namin, medyo may edad na, kaya andun lang sila sa baba. Hindi na nila kayang umakyat. Yan po yung culture dance nila.
So ayun guys, andito na kami sa taas. Ito na po yung pinakataas. Ayan, makikita nyo, sobrang liit na ng baba. Ayan po yung mga kasama namin, no. Diyan lang po sila sa baba. May kasama rin kasi kami yung mga bata. So pagtapos namin dito, nag-taxi ulit kami. Punta naman po kami ng Wright Park. So mahaba-haba rin ng biyahe, mga 30 to 40 minutes po. So ayun guys, nandito na tayo sa Wright Park. So maraming pwedeng gawin dito guys. Ang ginawa namin dito kasi, yung gusto ng anak ko sumakay ng horse sa pinagbigyan namin. Ang arkla dito ng horse 330 minutes. So sulit naman po yun. Iikot niya kayo sa Wright Park. May guide naman po, may kutserong mag-aalalay sa mga bata para safe. So ayan guys, nakita nyo, isa po ito sa pinupuntahan sa Wright Park. Kaya pag pumunta kayo dito, try nyo rin po mag horse. So ayan po yung park nila. Paikot-ikot lang po yan, parang circle siya. Circle, paikot-ikot lang po kayo dyan ng 30 minutes. Pwede naman po, kunyari gusto nyo mag-ride, hatiin nyo po yung oras, 15 minutes sa mga bata, 15 minutes sa inyo. Pwede po yun. So ayan po, enjoy na enjoy sila. So kung may mga kasama kayong bata, mga anak nyo, so iparanas nyo sa kanila yan para hindi nila makalimutan yung experience na ganyan. Huwag nyo pong palampasin. Priceless naman po yung kanilang mga reaction. So ayan po, natapos na yung 30 minutes. Gagarahin na in horse. So ayan, nag-enjoy naman sila. Pwede rin po kayo magpa-picture sa horse habang nakasakay kayo. Kasama na rin po yung sa binayaran nyo. Pwede po yun. So ayan po. Pagtapos namin dito, may nakita po kayong hagdan kanina. Pag inakyat nyo po yun, papunta na po yun ng tagos na puno ng the mansion. Ito po ang taas no. Akit lang po kayo nun, diretso na po, tagos na po dito sa the mansion. Ayan. Ayan po yung the mansion. So pag galing nyo ng Wright Park, akit lang po kayo doon sa hagdan na yun. Ang labas nyo dito na po sa the mansion. So magkalapit lang po yan. So ayan po, ang dami pong tao. Guys, kailangan nyo lang talaga magtiyaga kasi sobrang daming tao nagpapapicture. So pag may nauna sa inyo sa mga ganyang pwesto, antay-antayin nyo na lang para magpapicture. Ayan ang the mansion. So ang ginawa namin dyan, nag-picture lang kami kasi bawal ka naman pumasok dyan sa loob. Ayan po yung itsura niya sa labas. Diyan po yung sakayan din. May mga taxi na po dyan. Kasi pagtapos namin dito, didiretso na po kami ng Mines View. So malapit lang po yun dito. Ayan na po, bumiyahin na po kami pupuntang Mines View. Ayan na po yung Mines View. So ang entrance dito is alam ko nasa 25 pesos po. Basta mura lang po. Ayan guys, so pag galing nyo ng the mansion, diretso na ka Mines View. Magkakalapit lang po yan. So ayan, para alam nyo po yung pagkakasunod-sunod na pupuntahan nyo.
Ayan po yung loob ng Mines View. Ang dami rin pong tao dito talaga pag December. Kailangan mong magtiyaga. Kailangan mo ng pasensya dito kasi ang daming tao. Kung kailangan mo magpa-picture, mag-aantay ka muna talaga kung matapos sila. Pero sulit na sulit naman sa mga ganitong lugar. Ayan po, may mga kabayo rin sila na pwede ka mag-picture. May bayad po yan. So, andito kami sa taas, sa Mines View. So, ito pa yung daan papuntang Mines View talaga na punta namin. Nasa likod kasi siya eh. Ito pa yung daan. Ang daan niya sa may gilid papuntang Mines View. So, pag pasok nyo dyan, pababa. So ayan na guys, so nakikita nyo napakaraming tao. Kaya pag December guys, pagpunta kayo ng Baguio, expect nyo na yan, maraming tao. Pero guys, sulit na sulit naman pag nakarating ka sa lugar na to. Nakita nyo, ang dami nagpapapicture. So, antayin mo yan matapos. Pila po yan. So, ayan yung Mines View. Dito sa Baguio. So, pagtapos namin dyan guys, hapon na kasi yan. Bumalik na kami ng Trebe Apartment. So, kasi bukas maaga rin kami nga alis. And guys, kinabukasan guys, bahay na naman kami papuntang Bell Church. Taxi lang po kami yan guys, puro taxi lang kasi wala naman jeep na dumadaan na diretso dyan. So hassle pa yun na magko-commute ka. Mura lang naman po guys pag magta-taxi ka dito. So ang binayaran din namin dito nasa ano lang, nag-taxi kami mula dun sa Trebe Apartment, wala pang nasa 100 plus lang po, wala pang 200. So ma-entrance din po dito guys 50 pesos ang entrance. So pag mga kids, wala nang bayad. So itong Bell Church na to guys, bawal lang maingay dito. Ayan guys, so nakita nyo, maganda rin to guys na puntahan. Ilista nyo rin to sa mga pupuntahan nyo, yung Bell Church. Ayan guys, ang dami nagpapapicture dito. Yung Bell Church nya guys, nandun sa pinakataas. So, kung puntahan natin ngayon, ito, puntahan namin. Maganda rin ang view dito guys sa taas. Kasi mataas din talaga tong lugar na to. So, ayan po guys, yung Bell Church. Nakita nyo, ang dami nagpapapicture din. Ayan guys, yung view dito mula sa taas. Ayun yung baba kanina, pinanggalingan namin. Yung entrance. Pampamilya tong lugar na to guys. Pwede nyo puntahan to guys. Ayan po. Si ate yung picture, wait lang. So pagtapos namin dyan guys, lakad lang kami ng konti papunta dito sa Coloros Estobosa. Mga color house to guys. So walang bayad dito guys. Excuse me. Walang bayad dito guys, magdo-donate ka lang. So magpapapicture, marami nagpapapicture dito sa hagdan na yun, no? Sa hanging bridge na yan. Diyan nagpapicture kami kanina dyan. So yun lang ginagawa nila dito. So ayun guys, diretso na kami ng Diplomat Hotel. Pag sa tapat lang po nung kaninang color house, may mga jeep po doon na pwedeng sakyan. Pero bago ka makarating ng Diplomat, magdadalawang sakay ka po. At saka mahirap din, matagal din kami bago nakasakay eh.
So nagdalawang sakay kami ng jeep, pero mas better na mag-taxi na lang kayo papuntang Diplomat Hotel. Inuna namin yung Diplomat Hotel kasi siya yung nasa pinakataas. So magsimula kami sa Diplomat Hotel, tapos pababa po papuntang Mirador, tapos yung isang church na grotto. So yun po, nauna muna kami sa Diplomat Hotel. Unahan nyo po muna yung Diplomat Hotel, siya po kasi nasa pinakataas. So nakita nyo po ang daming tao ang pupunta. So may entrance po sa Diplomat Hotel is 10 piso lang po ang entrance dyan. Magbayad kayo doon sa may guard. So pwede nyo siyang ikutin. Yun, ang daming tao, mga picture. Bawal na kasi yatang pumasok dito sa loob pero may nakikita kong iba na pumapasok sa loob, patago. Yan guys, yung loob ng Diplomat Hotel, ayan. Ayan, may mga pumapasok kasi umaakyat. Pinakaloob. Pero guys, ako nagpasabay din ako guys eh. Pumasok kami sa loob. Pero nakakaano lang kasi sa labas hindi masyadong malamig. Pagpasok mo sa loob sobrang lamig. Nakakapagtaka lang. Papakita ko sa inyo mamaya yung video na pagpasok namin. So ayan po, makita nyo sira-sira na. Malawak din pala yung Diplomat Hotel. So ito guys yung video na pumasok kami. Ayan po yung yung fountain. So ang lamig po sa loob niyan, hindi ko alam kung bakit. So nagsaglit lang po kami dyan kasi may mga tao. So ayun guys, pagtapos namin sa Diplomat Hotel, nag-jeep lang kami papuntang Mirador. So ang entrance po dito ay 100 pesos. Pero pag senior or PWD, may discount po sila 50%. Medyo mahal ang entrance dito pero sulit naman. Dito po yung mataas na place na may bell. So maganda po ang dito, ang view. Ayan guys, so makikita nyo dito yung may mga bamboo na maliliit. Para kang nasa Japan ba o China? Yung parang ganun yung ambience niya. Ang dami nagpapapicture dito. Yan yung maliliit na bamboo. So pag napunta kayo dito guys, sulitin nyo na. Medyo nakakapagod lang umakyat pero hindi mo naman maramdaman yung pagod kasi ang ganda ng mga tanawin tsaka malamig. So ayan guys, sinimulan na namin umakyat. Nakita nyo naman may kasama pa kaming bata. Pero dahan-dahan lang naman kami dyan. Huwag nyong madali ng pag-akyat. I-enjoy nyo yung mga view. Yan guys, dire-diretso lang kayo pag-ahon. May mga signboard naman yan para hindi kayo maligaw. So yung kasama namin na mama at papa namin, iniwan namin sa baba. Kasi hindi na nila kayang umakyat dito eh. So didiretso na sila dun sa baba, sa Our Lords of Grotto. So dito rin, pag diretso nyo po dito kasi sa taas is andito na yung grotto sa taas. So ayan guys, so nakita nyo yung pag.
Ito isa to sa pinakamagandang napuntahan namin. Ang ganda ng view. Nakita niyo yung mga bahay na yan, mamaya mawawala yan sa sobrang pag. So pag nagpunta kayo ng Baguio guys, ilista nyo na kagad tong Mirador Heritage. Sa pinakatuktok nito, diretso na po yun sa Our Lady of Lourdes Grotto. So ayan po, nakita nyo naman po. Ayan guys. Napakaganda. Napakataas ng lugar na to guys. Yan, may mga upuan pa silang ganyan, no? Saktong-sakto sa mga picture taking nyo, pang Instagramable. Enjoy nyo lang guys pag pumunta kayo dito guys. Sulitin nyo yung entrance nyo. Ayan guys, oh. So kailangan mo yan guys, magpahinga. I-treat mo naman yung sarili mo. Treat mo yung pamilya mo, dali mo sa ganitong lugar. Nakakatanggal ng pagod guys. Deserve mo yan. And guys, yung bell, oh. Pag nandito kayo guys, ipipila kayo bago kayo makapagpa-picture dyan. Sobrang haba ng pila. Siguro dahil kasi December, kaya ang haba ng pila. So yung iba talaga pumipila para makapagpa-picture dyan. Pakita ko sa inyo mamaya yung pila. Ayan guys, oh, yung upuan na yan guys, pila yan. Ayan guys, oh, biglang nawala yung mga bahay sa baba, tsaka yung pagkapag niya kumapal, oh. Halos nararamdaman na namin umaangkat na yung pag, oh. Sobrang lamig yan guys sa taas. Ayan, oh, nakikita niyo umuusok. Ayan guys, oh. So yun, diretso na kami sa Our Lady of Lourdes Grotto. Tapos hindi na ako nakapag-video dyan guys, eh. Ang ginawa namin, nagsindi na lang kami ng kandila. Nag-picture. So pagtapos namin nung guys, diretso na kami dito sa Burnham Park. So ayan guys, so ang daming tao rin dito. Madaming mga activities na ginagawa dito. So bahala na kayo mag-ikot dito guys. Ikutin nyo ng ikutin. Marami rin dito pwedeng bilhin. Yung mga kainan din. Ayan guys, oh. So ang ginawa namin dito guys, pumila kami dun sa parang swan na boat. So ang ano yata niya is 250 for 30 minutes. Ang pinili namin yung parang dipedal na boat. So yun guys, pagpunta kayo dito sa Burnham Park, experience nyo yung swan boat nila. Ayan guys, oh. Tingin ko mas okay yung dipedal kaysa sa disagwan, eh, kasi nakokontrol mo, eh. Hindi kasi ako marunong magsagwan, eh. So ayan guys, oh. Pwede kayong dalawa ang magpedal. Dalawa kami ng anak ko. So 30 minutes yan guys. Huwag kayong matakot na pumunta sa malayo, kasi pag time nyo na may magsusundo sa inyo, eh. Okay lang yun guys. Dahan-dahan lang kayo, huwag kayong magmadali. Huwag kayong magpakapagod sa pagpipedal or pagsagwan. Enjoy nyo lang yung moment dyan. May susundo naman sa inyo pag time na kayo, eh. Ayun, kailangan nyo magsuot ng life jacket.
Ayun guys, pagkatapos naman dito, pagkagabi yun, nag-picture na lang kami, tsaka nag-try din kami palang mag-bike. Ayun yung mga itsura ng Burnham Park paggabi. Ayun guys, nag-picture na lang kami. So, pagkatapos yan, diretso kami ng Session Road. Ayan, sumaglit lang kami dyan guys, kasi may pinuntahan lang kami ni Mrs. Yung may gusto siyang bilhan dyan yung bilihan ng cake. Nakalimutan ko yung pangalan, pero mamaya baka maalala ko. So ayan guys, ayan yung Session Road paggabi. So yung tea house pala yung pinuntahan namin dito. Ang gusto kasi ni Mrs. yung yung Ube Delight, yun yung best seller nila So sadly, pagpunta namin dyan, sarado na. Ay, bukas pa pala pero ubos na. Best seller kasi nila yun So ayun guys, umuwi na kami kinaumagahan. Kagabi pala pang 2 nights na namin yun. Kinaumagahan naman, pumunta na kami ng La Trinidad, Benguet, yun sa Strawberry Farm. Ayun guys, so dito guys, 700 daw yung nila, yung bayad pag mamimitas ka ng strawberry. Pwede kang pumasok sa farm na yun guys, sa loob walang bayad. Pero once na mamimitas ka na, yun yung may bayad. So 700 pesos 1 kilo. So napakamahal, hindi na kami pumasok at namitas. So ang ginawa namin, namili na lang kami. Maraming bilihan dyan guys ng strawberry, mga bagong pitas din. At saka guys, mura ang mga gulay dito. Kung mamimili kayo guys, dito na kayo mamili ng, bago kayo umuwi, bumili na kayo ng gulay dito. Panghuli nyo na to. Pinanghuli na namin to guys, kasi mamayang 12 is uwi na kami. 12 ng tanghali, uwi na kami. So kaya lang kami bumili ng gulay, para hindi naman siya malanta sa biyahe, hindi malamog. So ayan guys, yung farm mo, Strawberry Farm. Ang daming pumasok guys. Pwede kayong pumasok dyan guys, walang bayad. Ang may bayad lang pag yung pipitas na kayo. So ayan guys, nag-taxi lang kami guys papunta dito guys, galing dun sa hotel, ay sa apartment. Ayun, try din namin dito yung strawberry ice cream nila, tsaka avocado ice cream. Try nyo to guys, masarap guys. 50 pesos kada order, kada serve nung ice cream. So ayan guys, yun, pagkatapos guys, dumiretso kami ng Victory Liner, tapos iniwan muna namin mga gamit namin doon. Binalikan namin yung Session Road. Ganito pala yung itsura ng Session Road pagka linggo, sarado siya, walang pwedeng dumaan ng sasakyan. So puro performers ang nandito guys. May nakita nga akong isa guys, kilala nyo ba yan? Si JJ, ang galing sumayaw. Ayan guys, so kaya kami bumalik dito guys, binalikan namin yung tea house, yung bibilhan namin ng Ube Delight. So nakabili naman kami guys, kasi maaga pa napakasarap guys, Ube Delight, itry nyo sa tea house. Best seller ng tea house yun guys, puntahan nyo dito sa may Session Road. So ayan guys, ang daming tao sa Session Road pag linggo. So nandito rin pala sa Session Road guys yung Baguio Cathedral. So pinuntahan din namin yung guys, nag-picture kami. Grabe si JJ Ayan guys, yung kaganapan sa Session Road, ang daming ganap. Hindi kayo maboboring guys pag linggo. Pag linggo pumunta kayo dito sa Session Road. Ang daming performer, tsaka ayun, ang daming activities din. Ang dami ka rin mabibili dito guys. So ayun yung Baguio Cathedral, nagpicture na lang kami. So ayun guys, kung umabot ka sa dulo guys, pa-like, share and subscribe, at hit mo na rin po ang notification bell. Maraming salamat po.